Kaya mga kamaster, ganyan kalamig ngayon ng Innova. Nung dinala yan dito, walang kalamig-lamig mga kamaster. So yan, malamig na yan. So yun mga kamaster, meron tayong gagawin ngayon, Toyota Innova na 2016 model. So, nung chinek natin, may preyon siya. Pero kulang ng lamig sa loob. So, yun ang gagawin natin mga kamaster. So, yan mga kamaster. Pinudukot na ni Master yung tornilyo doon sa may expansion valve kasi lalabas muna natin yung evaporator para malaman kung ano ba talaga ang sanhi ng pagkawala ng aircon nito. Ayan. Tinatanggal yan dyan mga kamaster. Para sa mga nagdi-DIY, sundan nyo lang yung mga pinagtatanggal ni Master. Kasi yan, tanggal na yan. Tapos bubunutin natin yan doon mga kamaster. Yan mga kamaster. Hinabaklas namin ang dashboard kasi hinahanap namin yung problema ng aircon nito kasi nawala ng lamig. So nag-check na tayo doon sa harap na tayong nakita ang problema, pero babalikan natin yan doon mga kamaster. Dito muna tayo sa dashboard. Binabanatan na ni Master yung dashboard kasi hinahanap namin yung problema ng aircon nito kasi nawalan to ng lamig mga kamaster. Ayan. Nalabas na ni Master yung isang bahagi ng evaporator sa blower. Ayan. Nalabas na ni Master yan. Kailangan kasi baklasin para malaman kung ano ba talaga ang naging dahilan nito. Nawala ng lamig mga kamaster. Yan ang isusunod natin, ilalabas itong isa, yung malaki. So yan mga kamaster. Dahil natanggal na natin yung tornilyo sa labas, dito na naman tayo sa loob. Kailangan ilabas yung malaki na yan. Nandyan sa loob ang evaporator. Dahil titingnan namin yung evaporator kung anong problema, kung doon ba. So ganyan ang itsura mga kamaster. Para sa hindi pa nakakapanood ng mga video namin, kahit cleaning lang mga kamaster, ganyan ang itsura ng paggawa namin. Kahit cleaning lang, kailangan baklasin. Pero ito, hinahanap pa namin ang problema nito dahil humina yung lamig niya. Yan.
kayong maniniwala sa mga gumagawa na no backlash. Yung hindi ginaganyan, yung mga sinusundot-sundot lang ng mga host. Kasi hindi mo i-cleaning yung linya sa loob. Pagkatapos yung mga pagka-cleaning niya, hindi magandang pagka-cleaning. Pag lalamig sandali, tapos maya mga ilang weeks, nawala na naman yung lamig kasi hindi maganda yung pagkagawa, hindi maganda yung pagka-cleaning. Kung halimbawa, cleaning lang yung ginagawa mo. Kaya kailangan ganyan yung paggawa natin, mga kamaster. Huwag kayong mag-alala sa itsura ng dashboard na yan kasi naibabalik naman natin yan, mga kamaster. Ibabalik natin sa original na parang hindi ginalaw. Kailangan expert ang gagawa niyan. Katulad ng master na yan, si Master Otoy. Hindi basta-basta yan, mga kamaster. Kailangan mailabas, kailangan natin ilabas yan, mga kamaster. Kasi susuriin natin sa labas kung ano nga ba ang naging dahilan. So, ayan. Kaya mga kamaster, cleaning na ni Master yung evaporator. Sinasabon pa yan, ha. So, dahil madumi na rin, nag-cleaning na tayo. Ayan, cleaning na yan ni Master. So, yun mga kamaster, isa rin yan sa sanhi ng paghina ng lamig, mga kamaster. So yan, cleaning na yan. Sinasabon pa yan ni Master. Yan. So yan. Pati yung blower, napakadumi na rin. Yan. Madumi na rin yung evaporator. Ayan. Cleaning na yan, mga kamaster, ha. So, isa yan sa naging sanhi ng paghina ng aircon dahil madumi. At may napansin pa kami, mga kamaster, yung expansion valve niya medyo mahina na. Hindi na masyado gumagana. So, papalitan natin ng expansion valve to, mga kamaster. Yung expansion valve, pag nag-malfunction. So, ayan mga kamaster. Ito yung expansion valve niya. Papalitan na rin natin dahil medyo barado na. Mahina na yung mag-function doon sa loob. Ganito lang mag-check niyan, mga kamaster. Ihipan mo lang ng sarili mong hangin. Pag medyo mahina na lumabas yung hangin doon, barado na to. Kasi yung valve niya doon, hindi na nag-o-open. So, papalitan na rin natin to. Isa to sa naging sanhi ng paghina ng lamig. So, yun. Papalitan natin, mga kamaster. Ayan, mga kamaster, na-cleaning na yan, ha. Na-symbol na ni Master yan. Na-symbol na yan. Kasi ikakabit na namin doon. Napalitan na ng expansion valve yan, mga kamaster.
Yan. Bago na yung expansion valve. So ikakabit na yan mga kamaster. Yun. Ganun lang mga kamaster. Pag nabuo na yan, ibabalik na namin dun sa pinanggalingan niya sa may dashboard. Ayan mga kamaster, dahil nabuo na natin, ibalik na yung evaporator, ibabalik na natin yung dashboard. Ganun lang kahirap mga kamaster yan, pero kayang kaya yan. So yan, binabalik na yan mga kamaster ha. Napalitan na natin ng expansion valve. Okay, dahil natapos na natin ma-assemble dito sa harapan yung dashboard, yan, nabuo na natin yan mga kamaster. Lilipat na naman tayo doon sa evaporator sa likod. Yan na naman ang titingnan natin mga kamaster. Yan, nabuo na yan mga kamaster ha. So yan mga kamaster, tanggal na namin yung evaporator sa likod. Parang inaantok na yata yung kasama ko sa gilid. Sandal na lang oh. Ayan o. Ngiti-ngiti pag may time. Okay. So yan mga kamaster. May lalabas na ni master yan. Pinahirapan si master sa pagtanggal kasi bagong modelo na to. So yan. Natanggal na. So, yan mga kamaster, natanggal na natin yung evaporator sa likod at may napansin tayong kakaiba mga kamaster. Ito yan, yung may itim na yan dyan, mukhang may leak mga kamaster. So hindi pa tayo sigurado, kaya lang mayroong itim-itim na langis. Ililigtis natin to mga kamaster. So yan mga kamaster, yan yung evaporator sa likod ng Innova. Yan, ililigtis natin yan mga kamaster para magkaalaman na. So yan, niligtas na natin mga kamaster. Pero walang lumalabas na leak. Meron yan siguro, maliit lang o wala. Yan. Tidak may no-oil nga nagawas. Yung mga Ito, oil na. yung mga langis-langis na lumalabas mga kamaster. Dodable tayo dito sa evaporator na to. Yan, ano? Langis. Di sugat siya rin nga nagbura hiyawaray. Baliktarin muna natin.
pero walang lumalabas. Pinakamaganda niyan, palitan na natin mga kamaster. Kasi May nakita kaming sign. may nakita kaming sign. May mga langis-langis na yung gilid. Walang lumalabas pag ganyan. Malamang siguro mahina lang yung leak. Kaya matagal maubos yung preyon. Pinakamaganda dyan mga kamaster, suggest natin sa may-ari, palitan na lang natin yan. Kasi walang lumalabas na yan. May pa isa-isa na lumalabas. Ito sa lang to. Tanggalin mo yung baka sa ibabaw lang ng fittings. Sana nga sa fittings lang para matapos na. Walang lumalabas mga kamaster. Wala tayong magagawa dyan. Napakahina siguro ng niyan. So ayan, suggest natin na palitan na lang natin yan. Kasi dodable kami sa Ito. tsura niya, parang may mga langis-langis na, may mga dilaw-dilaw. Ito. Sige. So ayan mga kamaster, nabuo na natin yung evaporator sa loob at naibalik na natin mga kamaster. Naibalik natin ng maayos. So malapit nang matapos to mga kamaster. Napalitan na ng evaporator yan dyan mga kamaster sa loob. So tatapusin na natin to. Kakargahan na natin ng preyon. So yan mga kamaster, dahil nabuo na natin yung evaporator tsaka yung dashboard tsaka doon sa likod, i-start na natin yung engine. So yan. Mag-start na tayo ng engine mga kamaster. So yan. Good start tayo mga kamaster. Yan. Good start na yan. Okay lahat sa dashboard. Walang problema. So yan. Pwede na itong kargahan ng preyon mga kamaster. So yan mga kamaster. Pinargahan na natin ng preyon yan. At nag-automatic na mga kamaster. Ibig sabihin malamig na yan. Yan. Automatic na mga kamaster. So ganyan na kalamig ang aircon niya mga kamaster. Super lamig na yan mga kamaster. So, tingnan niyo yung salamin. So salamat sa panonood mga kamaster. Kaya kung bago ka pa lang sa aming channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe at pindutin ang aming notification bell para updated ka sa aming mga susunod na mga bagong videos. So salamat.
God bless sa ating lahat mga kamaster.